isa po nating kababayan na punta po sa ibang bansa, pero hindi niya pa ni-notice kung anong bansa po yung pinuntahan niya. Siya po ay nagtrabaho sa kanyang amo sa loob ng 17 years. At sa loob ng 17 years, nabago po ang kanyang buhay. Yun yung naging amo po niya ay may pangalawang asawa po. Kaya sa loob ng 2 taon na magkarelasyon yung amo niya tsaka yung bagong asawa, ayan po, lumabas po yung ugali at ginanyan po yung mga gamit po ni kabayan. Sobrang sakit. Siyempre, maraming gusto mag-abroad, ang alam nila maganda sa ibang bansa, ang alam nila matutupad lahat ng pangarap nila, ang alam nila makakatulong sila sa pamilya nila, mapapag-aral nila yung mga anak nila, mga apo nila, at maibibigay yung lahat ng luho ng mga mahal nila sa buhay. Pero hindi nila alam, ang pagiging isang OFW, ang isang paapoy na talagang nasa hukay po. Kasi po, tulad ko, isa po akong OFW dito po sa Saudi. Hindi ko rin po alam kung anong buhay ko sa magiging amo kong bago. Kaya po, dapat ang gagawin po natin, puspusang panalangin at paghingi po ng patnubay po sa ating Panginoon. Yun lang po ang sikreto. Kailangan po kasi kapag mananalangin tayo sa Diyos, yung taos puso. Hindi basta-basta panalangin ng Lord, pagpalain mo ako, pupunta ako sa ibang bansa, Lord, na gusto ko makapagpatay ng bahay, gusto ko makabili ng lupa, gusto ko pag-aaral ko lahat ng anak ko. Hindi naman po masama hingin sa Panginoon. Ang dapat po natin hingin sa Panginoon ay yung patnubayan ng ating physical at moral na kalagayan. Kasi po, kung yung mga bagay na hinihingi mo, dagdag na lang po yun. At hindi mo sabihin niyo sa Panginoon, alam na po ng Panginoon yun. Pero pag hiningi mo yung patnubay sa kalagayang moral at spiritual mo at physical situation mo, 100% po, nasa magandang kalagayan po ang mga OFW. Yun lang po mai-advise ko sa mga gustong umalis, mag-ibang bansa. Hihingi po kayo sa Panginoon ng patnubay sa ating pong physical appearance, sa ating pong moral at sa spiritual. Pray lang po kabayan. Kakaraos ka rin. God bless you. Sa pag-share mo sa video ito. Tingnan mo yung ginawa ng bago kong amo. Grabe ka, Boysit, talaga. Salbahe. Tingnan mo, ginawa sa isa-isa talaga yan. Sa 19 years, kung nagtrabaho dito, first time to. First time tong ginulo-gulo yung buhay ko. Is naka-ready na kasi uwi na kami. Tinatapos yung kontrata ko kasi nga sa bagong asawa ni Sir, 2 buwan pa lang, ganito na ugali. Hindi makain ng aso talaga. Yung bago na yan, alis yan. Kumamatay yan dito. Napakapangit ng ugali. Yan inisa-isa kinalat lahat lahat yan, kinalat, ginano ko na lang to lahat, pati bulsa, sinira, anuhin lahat yan. Yan, tinanggalan ng mga punda. Tingnan mo yung ginawa ng bago kong amo. Grabe ka, Boysit, talaga. Salbahe. Tingnan mo, ginawa sa isa-isa talaga yan. Sa 9